Alamin nga natin yung sentimiento, nararamdaman ng mga biktima ng extrajudicial killings. Nasa linya natin si Attorney Gilbert Andres, ICC Listed Counsel and Common Legal Representative of the Victims, Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Attorney Andres, Igan at Connie, good morning Good po. morning po. Magandang umaga, Igan at Connie, at magandang umaga sa mga kapuso. Nakasubaybay kayo dito. Ito, denied na po ng Supreme Court yung hininging TRO ni Senator Bato de la Rosa para hindi ma-serve yung warrant of arrest ng International Criminal Court. Ano po ang karaingan ninyo sa gobyerno at kamusta yung development na ito para po sa mga biktima ng EJK? Well, para po sa mga biktima ng EJK at ng war on drugs, ibig sabihin, wala na pong legal na balakid po para po ipatupad ng executive ang ICC arrest warrant. Kung paano po ito pinatupad ng executive sa kay former President Rodrigo Duterte ay sana patas din po ang pagpapatupad sa kay Senator Bato de la Rosa. Ayon na rin po ito sa ating batas sa RA 9851. Opo. Yun nga po, may mga butas ba tayong nakita nung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kaya lahat po ngayon ay nahihirapan kay Senator Bato de la Rosa kasi nakita na nila nung una eh. Siguro, Igan, Oo. nakita lang nila kasi yung pagpapatupad po. Kaya natuto na rin po sila. Ngunit, hindi po dapat naiiba si Senator Bato. Kahit po siya po ay isang sitting senador, wala pong pagkakaiba kasi ang mga senador natin, hindi naman po sila nakakataas sa batas. Oo. So ang napag-aralan lang nila Pagkos ay nasa ilalim din po sila ng kapangyarihan. So ang napag-aralan nila talaga after the arrest of former president, paano na ito iwasan at takasan? Ay, yun nga po eh. Ngunit, ito pong desisyon ng Supreme Court, opo, yung pong desisyon ng Supreme Court na nagbabasura, nagde-deny po sa TRO, pati na rin po sa panalangin for a status quo ante-order, ay mahalagang sinyalis po yan na wala pong balakid para po ipatupad ng executive ang batas ng Pilipinas, kagaya ng RA 9851. Pero ito ho, na kanina naringgan ko lang si dating Justice Ascuna po na na-interview na sinasabi niya, yung sa TRO po daw na nanggaling sa Supreme Court, meron pang kine-question doon kung sakasakaling po pwede nang idiretso sa The Hague. Can you expound on that, sir, para Or mas hintayin malinaw? pa rin local courts? Oo. Pasensya na, Connie, nawala kasi ako sa internet. Okay. Pag-ulit lang po. Yung pong kanina naringgan natin si dating Justice Ascuna, sinasabi niya po na yung dinicide po ng Supreme Court na ito na TRO against po kay Senator Bato de la Rosa, hindi pa natatapos. Kasi meron pa rin daw inililinaw tungkol pa rin kung pwede siyang dalhin diretso na sa The Hague. Baka meron ho kayong insights on this, baka malinawan Kasi din ho kami. may request siya sa custodial muna ng PNP. Yes. Well, una po, totoo naman na wala pa pong desisyon dun sa main case. Opo. Ngunit, totoo din naman na may denial na po ng TRO at status quo ante-order. At sa ating pong saligang batas, ang executive po nagpapatupad ng batas, hindi po ang Supreme Court. Sa ating pong saligang batas, ang Supreme Court po ang nag-interpret po ng batas, hindi po siya nagpapatupad ng batas. Kaya yun lang po, isundin lang po natin ang saligang batas. Kung wala pong legal na balakid, walang TRO, walang status quo ante-order, ay libre po ang executive para po ipatupad ang batas, kagaya ng RA 9851. Okay, sa senaryo na arestuhin natin pero hindi siya agad-agad dali sa The Hague, pwede po ba yun? Yun nga. Well, pwede naman po yun, pero bakit po nga ba siya aarestuhin? Kasi di ba, naayon naman sa batas po, RA 9851, Section 17, kung meron pong investigasyon, ang isang international tribunal ay pwede pong ma-surrender yung taong yun. Kaya ang pag-aresto po sa kanya ay unang hakbang lang po para talagang ang layunin ay ma-surrender po siya sa ICC. Kaya yung pong mas mahalagang hakbang po. Kasi yung pong naayon sa batas. So, in other words, kung paano inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte na agad-agad din, di ba?
dapat ganun din ang gagawin dun sa mga kaso po, Co-perpetrators. co-perpetrators po niya, hindi ho ba? Tama po yan. Kasi ang konteksto kasi mahalaga po, ang konteksto po dito ay kriminal, krimeng international crime po kasi ang konteksto. Hindi po ito mga pipitsugin lang mga krimen, In Oo. fact, ang international crime po, krimen po sa buong mundo po, hindi lang po sa Pilipinas. Oo. Kasi sabi nga parang may kailangan pa daw linawin. Kasi sa Rome Statute naman, ang sinasabi kailangan munang ibigay sa korte nung kung saan To confirm the to confirm warrant yung of arrest. warrant of arrest. Tapos dito naman po sa ICC, pwede na sa kanilang isurrender, Sabi. 'di ba? So yun ho ba yung nagiging confusion kung bakit kaya ang Malacanang parang nag-hold back, sabihin na natin dito sa pagpapatupad nitong ICC kahit na meron pong 9851 na tayo na Republic Act. Wala pong confusion. Ang Article 59 po ng Rome Statute, wala na pong bisa Wala bilang na. batas dito sa Pilipinas. Okay. Dahil po umalis na nga po tayo sa ICC Rome Statute at naging epektibo na po yung pag-alis na yan noong March 17, 2019. Kaya po sa mata po ng hukuman po natin sa Pilipinas, wala na pong bisa ang Rome Statute bilang batas dito sa Pilipinas. Kaya ang papairalin po ang ating sariling batas po mismo, ang Republic Act 9851, na Ayun. nagsasabing Okay. pwede pong surrender yung tao pong yun sa international court po. Okay. Atty. Andres, mangangamusta lang kami. Update po kay Pangulong Duterte sa The Hague. Ano na ba yung takbo ng kaso doon? So, Igan, Connie, ang next step po, mayroon pong first status conference hearing sa May 27 po. Yan po ay Wednesday next week. Doon po tatalakayon ang mga 10 issue, kagaya pong kailan po magsisimula ang paglilitis. So, mahalagang first status conference hearing po ito next week po. Okay. Ito, may pahabol yung aming mga kikinig Team dito. Balalo? Oo. Pwede po ba malaban, sabi ni 6699, paano po kung dinala na si Bato sa Hague, si Senator Bato, tapos after ng motion lumabas ang decision ng Supreme Court na hindi siya dapat dalhin, ibabalik ko ba siya sa Pilipinas? In that hypothetical po, hypothetical din po magiging sagot ko. Sa Sige tingin ko po. po, magiging moot and academic po Wala na. yung Wala na. decision. Opo, kasi wala na po sa jurisdiction po ng Pilipinas. Nasa ICC na po. Nako, ang tagal naman po ng paglilitis ni dating Pangulo. Sa May 27, parang lang, may iba na namang so wala pa tayo sa trial proper, Atty. Andres, no? Ganun yung kanilang katindi Wala sa pa po, preso. Igan, oo. Due process. Po. Opo, ganun po talaga ang due process. Kaya walang makapagsabi na hindi patas sa ICC. Talagang patas na patas, Patas po. na patas. So, kailan yung parang trial proper? Yung haharap na si Pangulong Duterte sa ICC court, sa ICC Criminal Court. Okay. Igan, yun po yung pag-uusapan. Okay. Sa hanay po ng mga biktima, sabi po namin, sana sa unang linggo ng Setyembre. September. Sa hanay naman po ng prosecution, sana po ay sa November 30. So, tingnan po natin. Alright. Okay. Sige po. Atty. Andres, salamat Thank po. you po Ingat sa po kayo. inyong oras. Ayan. Maraming salamat po. Mabuhay tayo.